Nagluluksa ang showbiz industry sa pagpanaw ng talent manager na si Wingard Tracy. Agad crinimate ang labi ni Tito Win. Makaraang pumanaw kaninang madaling araw. Nakatutok si Nelson Canlas live mula sa Green Hills, San Juan. Nelson. Mahigit isang oras nang nakakaraan matapos ang misa para kay Wingard Tracy. Napuno ang Lasal Green Hills Chapel ng mga kamag-anak, kaibigan at kasama sa industriya para sa misa para kay Wingard Tracy. Tahimik at makabuluhan ang misa habang sinasaliwan ng malamig na boses ni Basil Valdez. Lahat nangungulila sa pagkawala ng kanilang mentor, kaibigan at mahal sa buhay. Nag-umpisa si Tito Win bilang isang disc jockey hanggang nag-manage na siya ng mga artista. Ilan lang sa mga artistang nahawakan niya ay sina Basil Valdez, Maricel Soriano at Aiko Melendez. At kailan lang sinimulan niyang i-manage ang dating talents ng namayapang manager na si Douglas Quijano tulad ni Wendell Ramos, Richard at Lucy Gomez. Labis na nalulungkot ang mag-asawa dahil ikalawang beses na silang naulila sa manager. Masakit na sabihin pero this is the things that I guess we really have to accept. It's another one of those times na you question God why, pero who are we naman to question? So tanggapin na lang. Ayon pa sa iba pang taga-showbiz na dumating kanina, isang malaking kawalan ang pagpanaw ni Tito Win. Pia, sa darating na Huwebes ay nag-organisa ng isang party. Tama pong narinig nyo, isa pong party ang inorganisa ng mga naulila ni Tito Win. Alinsunod na rin sa kahilingan ni Tito Win ay dapat daw po ay walang nalulungkot o nagluluksa sa kanyang pagpanaw. Bagkus daw po ay dapat ay i-celebrate ang kanyang buhay at ang kanyang mga naiambag sa mga taong kanyang nakilala. Sa punto pong ito ay naghihiling ng privacy ang mga naulila niya sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Pia? Nelson, nalaman mo ba kung ilang taon na si Wingard? Naku, Pia, mismong si Tito Win ayaw niya rin sabihin sa akin na kung ilang taon na siya nung nabubuhay pa siya eh. Maraming salamat sa iyo, Nelson Canlas.